In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman, at sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi, o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tatanggapin, umalis kayo roon at ipag ninyo ang alikabok ng iyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglalakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Kawikaan. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang pagtawag ni Jesus sa 12 at ang pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan magpagaling at magpalayas ng mga demonyo. Binigyan sila ng malinaw na tagubilin. Magtiwala lamang sa Diyos at huwag magdala ng anuman para sa kanilang paglalakbay. Ang utos ni Jesus na magpagpag ng alikabok sa mga lugar na hindi sila tinanggap at nagpapakita ng paghihikayat na magpatuloy, huwag magpadala sa mga pagtanggi at ibaling ang kanilang pansin sa mga taong handang tanggapin ang mabuting balita. Bilang isang Romano Katoliko, ang misyon ng 12 ay tumutukoy rin sa misyon nating mga Kristiyano ngayon. Tayo ay tinatawag upang maging mga saksi ng pananampalataya kahit sa mga pagkakataong tila napakahirap o walang kasiguraduhan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay higit na binibigyan diin nito. Sa ating sariling buhay, gaano nga ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Lalo na kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at kahirapan. Ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay at ang pagtutok sa misyon sa halip ng mga material na bagay ay isang paalaala na ang tunay na yaman ay nasa paghahari ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang bawat salita ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag ng mga nangangalong sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang mga salita. Baka parusahan ka niya at ipalabas na ikaw ay sinungaling
Dalawang bagay ang hiniling ko sa inyo. O Diyos, huwag mong pagkait habang ako'y nabubuhay. Ilayo mo ako sa kabulaanan at kasinungalingan. Huwag akong payamanin ni pahirapin. Bigyan mo lamang ako ng pagkain aking kailangan. Baka sa kalagayan ng kasaganaan, ako'y matuksong magpakaila sa iyo at sabihin, sino ba ang Panginoon? O kaya'y maging mahirap at magnanakaw at malapastangad ko ang pangalan ng aking Diyos. Sa unang pagbasa ay nagmumungkahi ng isang mahalagang dasal ng balanse at kababaang loob. Inihiling ng may akda ang sapat lamang na mga bagay na buhay upang hindi siya lumayo sa Diyos. Ito ay isang paalaala sa atin na sa ating mga panalangin, ang pagiging mapagpakumbaba at kuntento ay mahalaga. Hindi ang labis na yaman o kapangyarihan ang ating pangunahing layunin, kundi ang paglapit sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga plano. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.